ayun nga, Miss Bailon, alam naman natin lahat na isa ka sa pinakasikat at pinakamayamang gumagawa ng mga tsinelas dito sa Pilipinas. How is it to be in this industry na at first place na hindi mo naman inaakala na ma-achieve mo lahat ng ito? So, can you tell us, paano ka ba nagsimula? Well, eventually, makikita mo naman ako ngayon. Ito ako, nag-manage ng mga business. Siyempre, ano pa bang business na first? Nung bata kasi ako, hindi talaga ako nagkaroon ng matinding tsinelas. Siguro dahil sa layo ng nilalakad ko, napuputput na siya, sira-sira. Yung pangkaraniwang tsinelas ng mga bata. Pero here I am today. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw na mismo yung nakakapagbigay ng ginhawa sa paan ng ibang tao. Kasi nagsimula talaga ito ng kabataan. Clarice, maglaro ka muna dyan. Dito lang si ate magre-review. Taya! Taya ka! Ate! O bakit? Ate, nasira yung tsinelas ko. O, eto pa. Napagsipin naman palang kapatid na parang ayaw mo masaktan yung kapatid mo, di ba? Ano ba yung mga pangyayari noon sa buhay mo na hindi mo talaga makakalimutan? Kasi di ba, mahirap lang kayo noon, wala kang magandang tsinelas. Ano ba yung mga pangyayari na hindi mo makakalimutan? Parang ito na yung naging turning point ko sa buhay. Siyempre, mahal na mahal ko yung kapatid ko. Kasi kami dalawa talaga, actually, namulat talaga kami sa hirapan. Naalala ko pa nung kabataan ko. Gigising niya ako ng maaga ni Mama. Pagkatapos ipaghahain niya ako. Siya naman, pupunta siya ng palengke para magtinda. Ako, may iwan ako sa bahay para maglinis. Tapos, gagayak na ako para sa school. Mimay! Kumain ka na rito, Mimay. Ito na rin pala yung box. Maglinis ka muna ng bahay, tapos alis na ako, pupunta na akong palengke, ha? Naalala ko pa nga, sobrang haba ng nilalakad ko para makapasok sa school. Tanghali pa shift ko noon, kaya ang init ng lakaran ko. At that time, halos mawalan na ng sapin ng mga paa ko. Kasi nagpalit kami ng kapatid ko noon. Diba, para mas komportable siya. Pero wala eh. Kailangan magtiis kasi gusto kong maiahon sa hirap ang pamilya ko. Kailangan kong magsumikap sa school kasi gusto ko din makapag-aral yung kapatid ko. Yung tindahan lang talaga namin yung bumubuhay sa aming magkapatid na parang siguro kung wala yun, parang paano kaya kami? Yung nanay ko, single parent, siya lang mag-isa. Na parang, paano kaya kung bigla na lang isang araw, parang mawala siya, paano kaya kami? Siyempre, isipin ko rin naman yung kapatid ko na, ano kaya yung magiging buhay namin dalawa kung mawawalan na ako? Ganon. Kasi parang, never ko kasi talagang nakilala yung tatay ko. May kulang sa buhay mo kasi, thank you. Kasi diba parang, wala yung papa mo, nanay mo lang yung nanay. Yan tuloy na iyak kami. So maybe that was really the turning point for you to strive harder in life, di ba? Pero how was your family today? Are they doing well? Especially your mom? Oo, okay naman si mami. Yung hindi pa rin niya nakakalimutan kung paano kami nabuhay dahil. So yan nga, Miss Bailon, sa lahat ng struggles mo sa buhay, paano mo ba nakayanan to na mag-isa? Well, naalala ko pa nga noon, pauwi ako galing school. Siguro sa sobrang haba talaga ng nilalakad ko namin, sinukuha na talaga ako ng tsinelas. Since hindi na nga in good condition yung tsinelas ko that time, nasira na talaga siya. Sinukuha niya na talaga ako. Then there's this woman na inalok ako ng sneakers. She looks so simple na parang di mo naman aakalain na mag-offer siya ng ganon. Siyempre, bata pa ako nun, kaya tinanggap ko na.
At least may maiuwi ako bago sa kapatid ko. Yun na lang agad pumasok sa isip ko. What was your impression afterwards? Nagkita ba ulit kayo ng woman na tinulungan ka? Kasi di ba, at this time, napaka-rare ng mga ganong klaseng events. Ay nako, sinabi mo pa. Akala ko nga, hindi na kami magkikita. Kasi I wasn't able to give things nung time na binigyan niya ako ng slippers. Pero guess what? Nagkita kayo. Oo, nagkita kami sa tapat ng tindahan namin. She looked so Pabili happy po! when she saw me. And syempre, ako din naman. Kasi di ba magti-thank you pa ako sa ginawa niya. Even though napakaliit na bagay lang nun. Kaya tinawag ko agad mother ko para masabi at makwento sa kanya. May hatid palang good news yung babae sa amin na kinagulat namin. Kasi may inabot siya sa aming envelope na nagsasabing makakapag-aral kami ng kapatid ko ng libre till college. And we were like, totoo ba to? So, hindi mo talaga alam na lahat ng mga bagay na to ay mangyayari sa buhay mo. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Well, I am still overwhelmed right now. Kasi diba, parang napaka-unusual naman talaga sa isang tao na yung mga ganitong mangyayari sa buhay na parang nang dahil lang pala sa pagtanggap ko ng tsinelas. Mas malaki pa yung balik sa'yo. Oo, makakarating ako dito na matutupad ko yung mga pangarap ko. Dapat nasabi ko sa sarili ko na darating din pala sa punta nito. Ito, this is my turn. I feel so blessed talaga na minsan sa buhay ko nakilala ko si Miss Valdez na talaga namang tumutulong sa mga kabataan para makapag-aral at yun, alam mo yun, mabigyan sila ng opportunity para makaahon sa kahirapan. Siguro kung hindi ko siya nakilala talaga, wala ako ngayon dito. Minsan ko na rin nasabi sa sarili ko na matutupad ko na rin yung pangarap ko. Kaya ngayon, pinahayaan ko yung sarili ko na ako naman yung tumupad sa mga pangarap ng mga batang nangarap din, katulad ko. Oo, nakakatash naman sana. Marami pang Miss Valdez sa kasalukuyang panahon ngayon. Thank you very much, Miss Bailon. Thank you for inviting me. It's an honor to be with you Yeah, today. it's really an honor for us to share your own inspiring story. Thank you very much. Thank you.